Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Nagpapatuloy po tayo sa ating series sa aklat ng Ephesians na pinamagatan nating A Church Built on Biblical Bedrock. At ang title po ng ating mensahe ngayong hapon ay ang resulta ng paglakad sa lakas ng Espiritu. Ang resulta ng paglakad sa lakas ng Espiritu. Noong nakaraan, nakita natin ang panawagan ni Apostol Pablo sa mga tunay na mananampalataya kay Jesus na lumakad tayong lahat sa liwanag at sa karunungan. Yun po na pag-aralan natin last time. So babanggitin ko lang po na kailangan natin lumakad bilang mga anak ng liwanag. Yun po ang sabi sa verses 7 to 10. Therefore, do not become partners with them. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk or mamuhay tayo as children of light. Tapos natutunan din natin last time na kailangan nating liwanagan ang mga gawa ng kadiliman. Sabi sa verses 11 to 14. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. I-expose natin ang mga gawa ng kadiliman sa pamamagitan ng ating mga buhay na puno ng liwanag at sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng liwanag ng Biblia, ng Gospel sa kanila. Pangatlo, natutunan natin na lumapit tayo sa liwanag ni Kristo Jesus na kapag ating maliwanagan ang mga gawa ng kadiliman, ang resulta nito ay yung ibang tao ay ipananalangin natin na makalapit sa liwanag ni Kristo Jesus. Yung po ang sabi ng verse 14, Awake, O sleeper, and arise from the dead. Isa pong evangelistic call. And Christ will shine on you. Tapos huli po, at hindi po natin natapos ng lubusan, ay lumakad tayo sa karunungan ng Panginoon, verses 15 to 17. So ang hamon ni Pablo ay malinaw, lumakad tayo mga kapatid sa kaliwanagan at karunungan ng ating Diyos amang nasa langit. Laging ninanais ang kanyang kaluguran na siya'y nalulugod sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na laging ayon sa kanyang dakila at dalisay na kalooban. Yun po ang summary ng ating natutunan so far. Ito ay kailangan, mga kapatid, upang tayo ay maging halimbawa sa iba ng kabanalan at ng karunungan ng Diyos. Sa ating paglakad ng hiwalay sa kamunduhan ng sanlibutan, at sa ganoong paraan, mahikayat natin sila na hindi pa nakakalapit sa Panginoon na lumapit na sa liwanag ni Kristo Jesus.
Sa hapong ito, makikita naman natin na ang lumalakad sa kaliwanagan ng Diyos at lumalakad din sa karunungan ng Diyos ay lalakad sa lakas ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito, tayo ay mamumuhay ng may kagalakan, tayo ay mamumuhay ng may pagpapasalamat, at tayo ay mamumuhay ng mayroong pagpapakumbaba sa isa't isa. Yun po ang summary ng mensahe ngayong hapon. Maaari na po kayong matulog. Irbihin natin po yung huling punto nung last week. Kasi naubusan po ako ng panahon, hingi po ako ng dispensa sa inyo dahil nag-preach po ako ng mahigit ng 1 oras last Sunday. At ang nagsabi po sa akin yan, ang aking official timer, ang aking asawa. No? So gusto ko pong malaman ninyo na may timer po siyang hawak. No? Kaya ako po ay sesenya sa niya. Pagka malapit na ako dapat Yan po ang kanyang role sa aming preaching team. No? So lumakad tayo sa karunungan ng Diyos. Yun po ang sabi sa atin ng verses 15 to 17. Ang sabi niya, huwag sa kakulangan ng karunungan, kundi sa karunungan mismo ng Diyos. Hindi sa karunungan lamang ng tao, kasi akala natin mas marunong na ang tao kaysa sa Diyos. Naku, malayo po. Ang pinakasukdol ng karunungan ng tao ay kamangmangan lang sa mata ng Diyos. Kaya sabi sa verse 15, look carefully then how you walk. Yung pong salitang look carefully sa lumang King James ay walk circumspectly. Lalim, no? Ang ibig po sabihin nun ay yung paglakad na nililingon ninyong maingat ang buong kapaligiran ninyo upang kayo'y hindi matalisod. Ganun po ang sense ng salitang yon. Look carefully then. Therefore po yung then. Bakit? Sapagkat maraming ang natutulog, maraming ang nasa kadiliman, kaya dapat tayo na nasa liwanag na, malinaw ang ating paningin, maingat ang ating pamumuhay. Kaya look carefully then how you walk, yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sabi dito, not as unwise, but as wise. Parang napakasimple kung papakinggan ninyo, no? Pero ang sabi sa Colossians 4:5 ay ganun din. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Yun daw po ang wisdom. Proverbs 15:21. Ang sabi doon, folly is a joy to him who lacks sense. Ang kalokohan daw po, ang kamangmangan, ay kasayahan ng isang taong walang karunungan. But a man of understanding walks straight ahead. Ang implikasyon po, alam niya kung saan ang kanyang patutunguhan, alam niya kung ano ang kalooban ng kanyang Panginoon, datapwat, hindi siya tinitignan niyang maingat ang lahat ng kanyang kapaligiran, hindi siya nakikisalimuha sa mga gawa ng kadiliman, kundi siya ay patuloy na lumalakad ng diretso sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa verse 16, making the best use of the time because the days are evil. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sabi kasi sa Ephesians 6:13, later on, mapag-aaralan po natin to. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Tayo po ay namumuhay sa gitna ng evil day na ito. Sabi ni Pablo rin sa Galatians 1:4, si Kristo who gave Himself for our sins. Bakit niya ginawa yun? To deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Mga kapatid, napakaikli
Napakadali, napakasandali lang ng ating buhay sa mundong ito. Wala pong mas maganda pang halimbawa dyan. Kaysa doon sa nangyari nung Tuesday sa Texas, kung saan merong pinaslang na mga grade 4 students. Ang isang nasiraan siguro ng bait, na kabataan, 18-year-old, no? Ang pangalan ay Ramos, no? Hindi po Pilipino, no? Siguro po Latino, no? Hindi po natin alam. Pero yung buhay ng mga batang yon, 9, 10 years old, ay biglang huminto. Napakasaglit lang ng kanilang buhay. Napakasakit po sa isang magulang ang mamatayan ng isang anak. No? Kami po, meron po kaming daughter na namatay, na buhay lamang po for 51 days. No? Hindi po siya umabot sa kanyang 6 months na birthday. Napakasaglit po ng buhay ng tao. Sabi sa James 4:14, "You do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes." Parang lamang tayong usok. Ang sabi sa Psalm 102:3, "For my days pass away like smoke, and my bones burn like a furnace." Ang sabi sa Job 7:7, "Remember that my life is a breath." Parang saglit lang na hininga. "My eye will never again see good because the days are evil." Tayo po ay nabubuhay sa kalagitnaan ng ganyan. Napakasaglit po ng buhay. Kahapon lang po, nakatanggap po ako ng balita ng isang kaibigan kong bangkero ay pumanaw na. He was 52 years old. Kapatid ng isang staff ko dati sa JG Summit. Napakalungkot po. Nagpa-check up po sa doktor noong isang linggo. Pinauwi po siya. Ang kailangan daw niya po ay medication, cardio rehab. Hindi na po gumising noong Biyernes. At kinuha na siya ng Panginoon. 52 years old po. Ako po ay magsi-61 na. Napakabilis nga po ng panahon, ano? June na. No? Birth month ko po ang June. Ayan, ha? Yan, magpapa-blow out po ako. No? Bo-blow out ko po kayo ng mga blessing. No? Hahabaan ko po ang sermon ko. Ha? Para mabahaginan kayo ng blessing. 61 na po ako, mga kapatid. Parang napakasandali lang. Nung minsan, isang araw, meron kaming mga tinitignang litrato ni Bebet. Nung itim pa lahat ang buhok ko, sabi ko, kailan yan, ma? 14 years ago. Sa isang iglap mata, ay lumipas na po yung 14 years. At ngayon po, puti na po lahat ang buhok ko. Mga kapatid, napakasandali ng buhay and the days are evil. Kaya dapat, we should live wisely, ayon sa karunungan ng Diyos. Kaya po evil ang ating present day sapagkat pinamumunuan pa siya ng kaaway natin. John 12:31. "Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out." Yan po ang sinabi ng ating Panginoon nung papalapit na siya sa Jerusalem at malapit na siyang mamatay sa krus. Sabi niya, tapos na ang paghahari ng ruler of this world. Sino po ang tinutukoy niya? Sabi sa 1 John 5:19, "We know that we are from God and the whole world," yung evil system po ng world na ito, "the whole world lies in the power of the evil one." Sabi sa 2 Corinthians 4:4, siya po ang bumubulag sa mga mata, sa mga kaluluwa ng lahat ng mga taong patuloy na hindi naniniwala kay Kristo Jesus.
The days are evil. Huwag nating sayangin ito sa paggawa ng hindi ayon sa ating mataas na pagtawag kay Kristo Jesus. Sandali lamang po tayo dito sa buhay na ito. Hindi po ako nagiging morbid, no? Pero yun po ang katotohanan. Lalo po pagka medyo tumatanda na po tayo, mas malapit na po tayo sa hukay kaysa sa kuna, no? Mas malapit na po tayo sa hukay eh. No? Kahit na anong oras, pwede po tayong tawagin ng Panginoon. Kaya kailangan po ang ating buhay ay best use of the time. Sabi niya, best use of the time. Kailangan natin gamitin ang bawat oras natin sa buhay na ito upang mamuhay ayon sa karunungan ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban at ikinalulugod. Napag-aralan natin last time, di ba, sa verse 10 ng Ephesians 5, try to discern what is pleasing to the Lord. Yun po ang paglakad sa liwanag ng Diyos. Yun pong hinahanap natin kung ano ang ikagagalak ng Diyos sa ating buhay. At hindi lamang tayo namumuhay ayon sa ating sariling pagnanasa. Yun po ang ating kailangang gawin. Sapagkat sandali lang ang buhay at pinamumunuan pa ng ating kaaway. Pangalawa, huwag sa kamangmangan, kundi sa kalooban ng Panginoon. Therefore, do not be foolish. Empty-minded po ang definition ng word. Walang laman ng utak. Taho ang laman ng utak. No? Yun po ang ibig sabihin ng salita. Well, hindi po taho talaga. No? Wala po yatang equivalent ang taho sa Griego. No? Pero parang ganun po yung sense. Empty-minded. No? At sino po yung mga foolish ayon sa Biblia? Meron pong definition ng Biblia ng mga foolish. Sabi sa Psalm 14:1, the fool says in his heart, there is no God. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, o yung nagsasabi na naniniwala sila, pero namumuhay sila na parang walang Diyos. Parang hindi sila accountable sa isang Diyos na banal. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. Alam nyo, kinote ni Pablo yon sa Romans 3:10. There is no one who does good, no, not one. For all are sinners and have fallen short of the glory of God. Lahat po tayo, dun po nagmula. We were all fools. Sapagkat kahit na sinasabi natin sa ating bibig na merong Diyos, namumuhay tayo na parang wala. So kailangan nating gawin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang sabi ng verse 17. But understand what the will of the Lord is. Sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to this world. Doon po nag-uumpisa yun. But be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God. Kapag tayo'y sumusunod, inaalam natin, nire-renew natin yung ating mind sa pamamagitan ng pag-aaral ng Scripture, at tayo'y sumusunod sa Kanyang nire-reveal sa atin, lalo pa niyang i-reveal sa atin ang Kanyang kalooban para sa atin. Kaya kung kayo hinahanap niyo ang kalooban ng Diyos, hanapin niyo sa salita ng Diyos. At kapag sinusunod ninyo ang naka-reveal na sa Kanyang salita, i-reveal pa niya lalo ang Kanyang kalooban sa inyo. Kasi sumusunod kayo eh. Kayo ba pag meron kayong inuutusan, o gawin mo to, hindi susundin. Gawin mo to, hindi susundin. Aabisuhan nyo pa ba? Pagbibilinan nyo pa ba? Hindi na, no? Nakakadala. Ang ating Panginoon ay parang ganon. Kanyang sinabi na ang Kanyang kalooban sa Kanyang salita. Pero Pastor BJ, hindi ko pong makita sa word niya eh. Hindi ko pong makita kung ako po ay mag-aasawa ng kung anong edad, kung anong karera ang aking kukunin, kung anong bansa kaya ako maglalakbay. Ay wala nga po yung ganong detalye.
Pero kung susundin po niya yung kanyang will, kung susundin po ninyo yung kanyang kalooban na nasa salita na niya, ay kayo po ay ililid niya doon sa mga tamang desisyon. Sapagkat ang inyong pag-iisip ay mapupuno ng kanyang kagustuhan. At kung alam nyo kung ano ang gusto ng Diyos, malalaman nyo kung anong inyong gagawin. Ang aking asawa, sa tuwing pupunta kami sa restaurant, 9 times out of 10, mahuhulaan niya po kung ano i-order ko. No? Alam na po niya, kilala na po niya ako, kaya alam na po niya ang kalooban ko. Ganon din po ang Diyos. Kilalanin natin siya at mauunawaan natin ang kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban niya? Kaligtasan. 1 Timothy 2, verse 3. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior. This is the will of God, sabi niya. Who desires, what? All people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto niya na all kinds of people, without distinction, hindi without exception, without distinction, to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang salvation po ay kanyang kalooban. Kayo po ba ay saved na? Yung pong una. Pangalawa, yung pong iuutos niya susunod sa atin, Ephesians 5:18. Diba? Ang sabi niya, verse 17, but understand what the will of the Lord is. Ano yung will ng Lord? Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Ano pa? Kabanalan, 1 Thessalonians 4:3, this is the will of God. Linaw, no? This is the will of God. Ano? Your sanctification. Mamuhay tayo ng banal. That you abstain from sexual immorality. No? Malinaw. Pagpapakumbaba. 1 Peter 2:13. Ang sabi niya kasi sa verse 15, for this is the will of God. Ano yun? Be subject for the Lord's sake to every human institution. To governors as sent by Him to punish those who do evil, to praise those who do good. For this is the will of God, sabi niya. Linaw ng will ng Panginoon, nasa Biblia po. Huwag po kayo maghanap sa ilalim ng bato. Nasa Biblia po ang kalooban ng Diyos. 1 Peter 2:20, for what credit is it when you sin are beaten, but if when you do good and suffer, if you endure it, this is a gracious thing in the sight of God. This is the will of God. When you suffer, ay ayoko po noon, pastor. Pero kalooban po ng Diyos yun. Tayo po sa buhay na ito, makakaranas ng suffering. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God. Ang dami pa ho. Hindi po magkakasya sa, nako, konti na lang po pala, minuto ko. No? Sorry po, napahaba. Pangalawang punto po. So, lumakad tayo sa karunungan ng Diyos sapagkat yan pong mag-equip sa atin para tayo'y makalakad sa Espiritu ng Diyos. Ang akala ng iba, yung paglakad sa Espiritu ng Diyos ay parang mystical. Yung kayo ay, biglang, no? Yung ecstatic, no? Na lumalakad kayo na nasa Espiritu ng Diyos. Hindi po ganon. Nag-uumpisa po ang paglakad sa Espiritu ng Diyos sa paglakad sa karunungan ng Diyos. Kaya ako po inulit yon. Sapagkat baliwala po yung kahit na anong katuruan ng paglakad sa Espiritu ng Diyos kung hindi po kayo lumalakad sa karunungan niya. Kaya ako po inuna yon. Ganun po ang paglakad sa Espiritu ng Diyos kung kayo ay susunod sa Kanyang kalooban. Malinaw po, no? So, huwag magpasakop sa kamunduhan, yung po ang unang sabi. Sabi sa verse 18, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Do not get drunk with wine. Ang salita po na yon is to drink to intoxication. Yung nag-iiba na po ang inyong pag-iisip, nag-iiba na ang inyong pagkilos,
Nag-iiba na ang inyong pananalita dahil kayo'y nawawala ng control sa inyong faculties. Yung pong ganitong klaseng kalasingan ay pinagbabawal ng Scripture. Pero sabi ng iba, pero pastor, hindi pinagbabawal ang uminom. Oo nga. Ang pinagbabawal ay yung malasing. Pero para kayo malasing, anong kailangan nyo gawin? Uminom. Kung gusto nyo iwasan ang paglalasing, iwasan nyo ang pag-inom. Gets? No? Ang linaw, no? Pero yung iba, pastor, sobra naman, napaka-legalistic nyo naman. Hindi po. Alam nyo kasi, yung paglalasing sa konteksto ng mga taga-Efeso ay gawi ng mga paganong relihiyon. Sila po ay nagpapakalasing sapagkat ang kanilang kaisipan ay, kung ako ay lasing, kung ako ay high, no? Lalo akong nakakapag-communicate, nakikipag-ugnay sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po yan kakaiba sa ating kultura. Noong 1970s po, mayroong isang guy na ang pangalan, si Timothy Leary. Ang kanyang prescription ay mag-LSD po tayo lahat para tayo makasamba sa Diyos. No? Alam nyo, noong 1970s po, buhay na po ako. At hindi lang po ako buhay, may sungay na po ako. No? At dahil po may sungay na po ako, at masunurin ako, sumunod ako kay Timothy Leary. No? At sinubukan kong mahay. No? Wala po akong nakitang Diyos. Madalas po ako'y napapaaway, pinupulot sa lansangan, at marami pong iba pa na hindi ko maaaring banggitin sa pulpito. Mga kapatid, ganun po ang kaisipan ng paglalasing sa kanilang kultura, hanggang sa kultura natin ngayon. Kaya ang kanyang prescription, huwag maglalasing. Pero sabi ko nga, para maingat tayo, para kayo malasing, kailangan nyo uminom. Para makaiwas sa paglasing, umiwas sa pag-inom. Marami naman po kasi tayong alternative ngayon. Nung panahon ng Biblia, nung sinulat po ito, ang alternative po nila, tubig at wine. Bakit may alcohol ang wine nila? Para ma-disinfect. Ako, maganda paluho yan ngayon, pastor, ano? Dahil maraming virus. So, okay uminom para disinfected na. Ganyan ang mga pilosopo, no? Yung atin pong mineral water, disinfected po yun. Meron po tayong filtration system sa bahay na di-disinfect ang tubig. So, meron na po kayo ngayong viable alternative na tubig. Hindi lang po tubig. Soft drinks, juice, vitamin water, mineral water. Ang dami po alternative. Kisa sa alcoholic beverage. Tsaka baka akala ninyo, yung wine po na sinasabi sa Biblia na iniinom ni Kristo, ay pareho ng wine natin ngayon. Iba po. Yung wine po nila noon ay ginagawang paste, nilalagay sa tube, wine skin, tapos pinipiga, parang toothpaste, ilalagay sa bowl, at idadilute nila in 20 parts water. So, 2% na lang po ang alcohol nun pagkatapos. So, meron siyang lasa, wala na po siyang tama. Kasi 2% alcohol ngayon, hindi na po alcoholic beverage. So, yung wine po nung panahon ni Kristo, hindi po pareho ng wine ngayon. Yung paste na yon, binoboil nila yon. Yun yung grape juice. Pipigayin sa grapes, so magiging paste. Tapos iboboil nila yon, boiled wine. Hanapin nyo po sa historical books. Ganun po ang wine nung araw. Pag binoil nyo po ang wine, ang alcohol saan napupunta? Nawawala, nadidissipate. Meron pong natitira to maintain the disinfection, pero yung kanyang tama, wala na. Kaya sabi sa Proverbs, kailangan uminom ng maghapon para lang malasing.
Iba po yung wine noon. Iba na po ang wine ngayon. No? Mga kapatid, bawal malasing. Ganun na lamang yung relationship ng paglalasing sa fake religion, sa false religion, na nung Day of Pentecost, naalala niyo po? Nung tumayo yung mga apostol at nagsalita sa iba't ibang wika ng tao, wika ng mga taong nandun sa Pentecost feast, naunawaan nila, pinipreach nila ang gospel, ang glories of the Lord Jesus Christ, sa kanilang mga language, Parthian, Cappadocian, Grecian, Mesopotamian, lahat ng lingwahe. Bigla po silang naging parang United Nations na may instantaneous language translation. Ganun po nangyari noon. Ang sabi ng mga tao, lasenggo pala itong mga ito. Bakit? Kasi sa kaisipan nila, yung mga religious activity ay punong-puno ng paglalasing. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag kayong maglalasing. Kaya po paglalasing, ang kanyang itinulad sa pagiging filled with the Holy Spirit. Paano naman po yung epekto ng paglalasing? Sabi niya, for that is debauchery. Sa NASB, dissipation. Asotia, ang word na ginamit, an abandoned, dissolute life. Isang buhay na hungkag. Profligacy, prodigality. Walang kwentang buhay. That is what paglalasing leads to. At hindi po ba totoo? Meron po ba kayong kilalang kamag-anak na kung minsan dinadampot kung saan-saan, nagpupunta kung saan-saan, dahil sila po ay napapailalim sa espiritu ng alak? O di kaya ay napapaaway, naghahanap ng away, no? Dahil sila po ay, yung kanilang mental faculties ay depressed. Alam nyo kasi ang alak is a depressant. Akala ng iba, it is a stimulant. Hindi po. No? Siya po, pharmacologically, lalim. No? Sila po ay depressant. Para ma-depress kayo. So kung kayo po ay depressed, ay huwag kayo inom. Lalo kayong madidepress sapagkat depressant siya. And it leads to a life na walang kwenta. Mga kapatid, yan po ang danger ng paglalasing. Sa paglalasing po, ang tao tumatapang. Di ba? Ang tao lumalakas ang loob. Ang tao ginagawa ang normally hindi niya nagagawa. I-snapshot niyo po yung epekto na yun ng paglalasing at palitan nyo na imbis na alak, Holy Spirit. Pag kayo po ay napuno ng Holy Spirit, kayo po ay tumatapang, hindi po ba? Lumalakas ang loob na mag-share ng gospel, hindi po ba? At nagagawa nyo ang hindi nyo nagagawa noon, yung gumawa ng tama at lumakad sa liwanag at lumakad sa karunungan. Baliwala po lahat yung tagubilin ni Pablo sa Ephesians 5, sa Ephesians 4, sa Ephesians 6, kung wala po tayong pagpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi po natin magagawa lahat yon, yung lumakad in unity, lumakad in holiness, lumakad in the light. Hindi po natin magagawa lahat yon. Lahat yon ay parang magiging batas sa atin. Pero kung pag tayo ay napupuno ng Espiritu ng Diyos, lahat yon ay magiging kusa, magiging natural sa atin. Supernatural. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos. So ang sobrang pag-inom ng alak ay katangian ng isang taong makamundo at lulong sa sarili niyang pagnanasa, hindi ng isang mananampalataya na niligtas na ng Panginoon mula sa kasalanan at kamunduhan at kasamaan at kapahamakan at kadiliman. Hindi na po ganun ang lakad ng isang tunay na mananampalataya. Datapwat, iwasan ang kamunduhan, yakapin ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi dito, imbis na magpasakop tayo sa Espiritu ng alak,
magpasakop tayo sa Espiritu ng Diyos. But be filled. Literally, but be being kept filled. Yun po ang literal sa original na language. Sapagkat present tense po yung verb, active po yung verb, ibig sabihin kayo ang gumagawa. No? Present, future, present in the past, nangyari sa past, continuing in the future. Ganun po ang ibig sabihin. But continue to be filled. Ano yung salitang filled? Pleruo. Ang ibig sabihin ay yung nanunuot sa bawat himaymay ng inyong kalamnan, ng inyong kalooban, ng inyong diwa, ng inyong puso, ng inyong isipan. Nanunuot. Powerful permeation, sabi ni Dr. John MacArthur. Yung talagang nanunuot. Napupuno ang ating buhay. Parang yung hangin na nasa sailboat. You are carried along ng Espiritu ng Diyos. Paano yun, Pastor? Paano ba nagagawa yun? Alam nyo, mga kapatid, lilinawin ko lang po na ang lahat ng Kristiyano ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sabi sa Romans 8, kung wala po ang Espiritu ng Diyos sa inyo, kayo po hindi anak ng Diyos. Hindi po kayo ligtas. Kasi, ang Espiritu ng Diyos nananahan ng permanente sa isang tunay na mananampalataya. Yung pong sabi sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God with your body. Sapagkat tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay minsanang karanasan. Sa punto ng ating kaligtasan, nananahan, nag-i-indwell ang Espiritu ng Diyos sa atin. Meron pang ibang ministeryo ang Espiritu ng Diyos. Yung baptism of the Holy Spirit, pareho po yun. Hindi po yun yung feeling. Yung baptism of the Holy Spirit, sa ating kaligtasan, sa punto ng ating kaligtasan, tayo ay ipinapasok ng Espiritu ng Diyos sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12:13, we all drink of the Spirit of God. Tayo din po ay indwelt. Binasa ko na po yung references. Tayo din po ay binigyan ng anointing. 1 John 4:20, 1 John 4:27. Kaya sabi sa 1 John 4, pwede nating labanan ang lahat ng false teaching because we have an anointing. At alam din po natin sa Ephesians chapter 1 verse 13, we are sealed by the Holy Spirit. Yan po ay lahat ng ministeryo ng Holy Spirit sa atin. Yan po ay minsanang nangyayari sa point ng ating salvation. Hindi po ito yung feeling. Yung feeling po ay iba. Isang continuous, isang bagay na kailangan natin gawin sa tuwi-tuwi na, isang pang-araw-araw, isang oras-oras na pagsuko sa kontrol ng Diwang Banal. Pagsuko po, yun po ang kailangan natin gawin. Wala tayong ibang kailangan gawin. Kailangan lang tayong sumuko. Sapagkat tayo po araw-araw ay nagkakasala, so anong kailangan natin gawin? Manalangin, aminin sa Diyos ang ating pagkakasala, confess our sins, repent from our sin. Yun po ang paraan ng ating pagsuko. Sa araw-araw, tayo po ay nagkakasala, di po ba? Pwede po ba akong makarinig ng amen? Tayo po ba ay nagkakasala araw-araw? Yan. Kaya araw-araw po, kailangan nating sumuko sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pag-confess ng ating pagkakulangan sa Kanya at pagpapasailalim sa Kanyang kontrol. Ngayon, sa ating pagpapasakop sa kontrol ng Espiritu Santo, doon magmumula ang isang patuloy na malalim na kaugnayan kay Kristo Jesus. Lahat ng ibang kautusan ni Pablo dito sa Ephesians ay ating magagawa sa Espiritu ng Diyos.
Pero kailangan we are being filled continuously. Patuloy, araw-araw, oras-oras, minuto. Kailangan po tayong nagpapasakop. Paano po ba yun? Pananalangin lang po. Kapag kayo nanghihina, manalangin. Kapag kayo natitempt, manalangin. No? Wag lang, pag nagmamaneho po kayo, manalangin po kayo na nakadilat. No? Pag naglalakad po sa kalye, manalangin. Pwede naman pong manalangin na nakadilat. Yung halimbawa, nagmamaneho kayo at natitempt kayo na ma-feel ng road rage dahil yung jeep sa kanan ninyo ay panay ang pina sa inyo. No? So kayo ngayon ay nagiging filled, hindi ng Holy Spirit, pero ng pot. So, gusto nyong habulin, gusto nyong murahin, gusto nyong pababain, hamunin ng suntukan. Alam na alam ko po, no? Kasi ako po ang number 1 example noon, no? Yung po ang mali pong pagiging filled. Ang Espiritu ng Diyos ay inyong ma-access sa panalangin. Kapag meron pong kumat sa inyo sa kalye, Panginoon! Huwag niyo ipananalangin na, Panginoon, kunin niyo na siya. Hindi po. Panginoon, pigilan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng pasensya. Ganun po ang pagsuko sa Holy Spirit. Pero, paano natin malalaman kung saan tayo susuko? Ano ang ating pagsusuko? Saan tayo susuko? Sabi sa Colossians 3:16, pansinin niyo po ito sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Ano mangyayari? Making melody with the Lord, into the Lord with your heart, verse 19. Giving thanks, verse 20. Submitting, verse 21. Wives to your husbands, verse 22. Husbands, love your wives, verse 25. Tapos, children, obey your parents, chapter 6, verse 1. Bondservants, obey your earthly masters. Lahat pong yon ay resulta ng pagpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Hindi po natin, hanggang ano lang po tayo, verse 21 lang po. No? So, tignan po natin kung anong bunga. Yan na po ang ating last point. No? Anong bunga ng Espiritu ng Diyos sa inyong buhay? Kapag tayo ay patuloy na sumusuko sa kontrol niya, ano ang dapat mangyari? Ano man dapat natin gawin? Sabi sa Colossians 3:16, yun yung parallel verse. Bakit? Kasi, Colossians 3:16, kapag ginawa natin yung sinasabi ni Pablo doon, tayo ay singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Giving thanks to God the Father through Him, verse 17. Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. Children, obey your parents. Pareho ang resulta, di ba? Pero ano yung kakaiba sa Colossians 3:16? Anong sabi doon? Be filled with the Holy Spirit? Hindi po. Ang parallel niya ay, let the word of Christ dwell in you richly. Gusto niyo makontrol ng Holy Spirit? Let the word of Christ dwell in you richly. Dwell, manahan, manirahan sa puso ninyo ang salita ng Diyos. Paano mananahan kung hindi nyo binabasa? Paano mananahan kung hindi kayo nagdadala ng Biblia? Ngayon pwede na magdala ng Biblia kahit saan kayo magpunta. Dahil nasa telepono na natin, di po ba? Sa akin telepono po, meron po akong 25 versions ng Biblia dito. 37 Bible commentaries. At lahat po ng sermon na ginawa ko sa buong buhay ko. Nandito po lahat. Nasa cloud. Hindi ko pa alam kung nasan yung cloud. Pero nasa cloud po. Mga kapatid, pwede na natin bitbitin ang ating lahat ng Biblia. Let the word of Christ dwell in you richly. Ganyan po tayo sumusuko sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi po siya weird. Hindi po siya nagiging ecstatic. No, I'm filled with the Holy Spirit. Hindi po ganon. Ganon po yung nalalasing.
Hindi po ganun yung nafe-feel ng Holy Spirit. You let the word of Christ, the word concerning Christ, yung salita ng Diyos tungkol sa person at sa salita at sa gawa ni Kristo Jesus. Lahat yon kailangan manuot, mapuno, at i-carry along ang inyong buhay. Yun po ang being filled. Wala pong magic. Wala po kayong mararanasan na kakaiba. No? Kapag kayo ay filled with the Holy Spirit, wala po kayong mararanasan na, para akong kinikiliti ng Panginoon. Wala pong ganon. Sumusunod lang po sa salita ng Diyos. Ganon po ang pagsuko. Anong resulta? Number 1, isang buhay na may kagalakan. Ang sabi dito, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Sa isang word, sabi ng Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love. Tapos ano yung susunod? Joy! Kapag kayo may joy, awit kayo ng awit, di po ba? Pag isang tao masaya, palagi may kinakanta. Na-LSS sa kotse, di ba? Na-LSS yung kanta. Di ba? We don't talk about Bruno. Pagka meron kayong kapamilya na ayaw niyong pag-usapan, di ba? We don't talk about Bruno. Na-LSS kayo pag kayo masaya. Di ba? Bakit ba yun ang naisip kong kanta? Hindi man lang himno. Pagka ako'y naiinip sa traffic noon, ang naalala ko pong kanta yung turo ng lola ko. Kay ligaya kung ako'y naglilingkod, sa hari kong manunubos. Napakaganda po ng mga Tagalog na himno noon. No? Addressing one another. Alam niyo po yung salitang yon sa original. Parang chirping to one another. Para tayong mga ibon na nag-tweet. Hindi yung Twitter. Yung awit. Awit na galing sa kagalakan ng ating puso. Yung pong isang sign na ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Mga kapatid, ang isang bunga ng paglakad sa Espiritu ay joyfulness. Kaya po tayo mga Kristiyano, ang dami nating kanta, di po ba? No? Mga 3, 4 na kanta, tagal naman itong program na ito, ang daming commercial. Ang commercial yung sermon. Akala nila yung worship yung kanta. Hindi po. Ito po ang worship. Kapag ating pinapangaral ang kadakilaan ng Diyos, yan po ang worship. Yung awit po, paghahanda. O kaya response sa ating worship in the Word. Sapagkat kapag tayo napupuno ng salita, tayo sumusuko sa Espiritu Santo ng Diyos, datapwat tayo'y aawit. Laging aawit, gabi't araw, ng pagpupuring walang hanggan. Blessed assurance po sa Tagalog. Galing po ako ng Yemelip Church, si Ate Liway, alam niyan. Yan po ang himno namin. Mga kapatid, ang mga Kristiyanong lumalakad sa Espiritu ng Diyos ay may kagalakan na umaapaw sa pag-awit. Kaya po tayo laging umaawit. Sa buhay na may pagpapasalamat, verse 20, giving thanks always and for everything. Yun ang mahirap eh. Kasi giving thanks, kailan? Always. Para saan? For everything. Kasama ba sa everything, Pastor, yung paghihirap? Kasama. Kasama ba sa everything yung sakit? Kasama. Kasama ba sa everything yung pagkamatay ng isang mahal sa buhay? Kasama. Kasama ba sa always yung kapag kami nag-aaway ng aking asawa? Kasama. Giving thanks always and for everything. Kanino? To God the Father. Paano? In the name of our Lord Jesus Christ.
Kalooban po ba yan ng Diyos? 1 Thessalonians 5:18. Giving thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Linaw po. Ano ang kalooban ng Diyos? Nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Kahit na masakit, kahit na mahirap, kahit na malagim, kahit na malungkot. Thank you, Lord, sapagkat alam ko kayo ang naghahari sa lahat at ang lahat ng ito ay para sa aking kabutihan, Romans 8:28. At ang kabutihan ko ay para ako'y maging katulad ni Kristo, Romans 8:29 and 30. Dahil alam ko yung katotohanan na yon, dahil ako'y nagpapasakop, sumusuko sa katotohanan na yon, ako'y magpapasalamat sa lahat ng panahon at para sa lahat ng bagay. Kahit mahirap, masakit, malungkot, malagim, patuloy akong magpapasalamat sa ating mabuting Diyos. Huli sa lahat, isang buhay na may pagpapakumbaba. Verse 21. Hindi ko po habaan to, sapagkat dito po ako mag-uumpisa next time. No? Ito po ang ugat ng lahat ng susunod sa chapter 5 at sa chapter 6 hanggang verse 9. So submitting to one another, yung submitting po ay isang military command. Fall in, yun po ang literal na interpretation nun. Lumagay sa inyong designated na place. Submitting to one another. Mutual po yung submission. Out of reverence for Christ. Ang isang buhay na sumusuko sa kapangyarihan ng Diyos ay mapagpakumbaba. Pagwawakas, sabihin ko lang po na ang mga tunay na beloved children, sabi sa chapter 5 verse 1, tayo po ay beloved children ng ating Panginoon. Mga tunay na children ng Panginoon ay dapat lumakad sa kanyang pag-ibig, walk in love, dapat lumakad sa kanyang liwanag, walk in light, dapat lumakad sa kanyang karunungan, walk in wisdom, at dapat lumakad sa kanyang espiritu, walk in the Spirit. Sa ating paglakad ayon sa taas ng pagtawag niya sa atin, ang ating kaaliwan ay ang katotohanan na ang ganitong buhay, mga kapatid, ay magdadala ng liwanag sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, sa ating bayan, at sa buong daigdig. At magre-resulta sa isang buhay na may kagalakan, na may pagpapasalamat, na may pagpapakumbaba. Para sa ating kabutihan, mga kapatid, at para sa kanyang kalwalhatian. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong tagubilin sa amin. Nawa ay kami ay sumuko sa iyong diwang banal, sa aming pagsunod sa inyong mga panawagan sa amin ngayong hapong ito. Nawa kami ay magpasakop sa kanyang kontrol sa aming buhay, na ito ay manuot sa aming puso't isipan, at mapuno kami ng mga tagubili na ito, at ito ay makita ng may liwanag sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito nawa ang mangyari sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng mga tao niya ay nagsabing, Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.